Po mapagpalang araw sa bawat isa. Pwede mo ba natin palakpakan at purihin natin ang Panginoon sa umagang ito? Patuloy po natin sasambahin ang ating Diyos sa ating pag-aaral ng Kanyang mga salita. Ang pagsamba po sa Diyos, ang pag-worship sa Panginoon, hindi lang po yung pagpapakanta, pagpapaawit. Bawat ginagawa po natin dito ay part ng ating worship. Pag tayo nagbabasa ng scripture ng sabay-sabay, public reading, yan po ay worship natin. Kapag tayo pumapalakpak, ano yan? Clap offering. Ala yan sa Panginoon. Worship din po yan. Pag sumisigaw po tayo ng papuri sa Panginoon, worship din yan. Naalala ko po tuloy yung story na meron daw pong masipag na pastor. At sa sipag po niya, natuwa po yung mga members. Binigyan po siya ng regalo. Alam niyo kung ano po yung regalo sa kanya? Binigyan po siya ng gift na kabayo. Sabi, Pastor, para may nagagamit ka sa visitation ministry, gamitin niyo po kabayong to. Kasi sa lugar na yun, medyo, yun talaga yung mga probinsya, yun talagang means of transportation. Ang sabi ko dun sa pastor, kaya lang itong kabayo namin, pastor, pinalaki po namin Kristiyano yan. Kaya medyo may iba ho yung ugali. Hindi basta-basta tumatakbo yan. Kaya kung gusto niyo pong tumakbo, sumigaw lang kayo ng praise the Lord. Pastor, lumaking pinalaking Kristiyano. Sabi ko, napakagaling naman wala yung kabayo na yan. Kung gusto niyo pong mas mabilis pa, sisigaw lang kayo ng mas malakas. Praise the Lord! Tatakbo ho yan. At kapag gusto niyo huminto, sabihin niyo lang Amen. Stop na yan. Tuwan-tuwa ho yung pastor, inuwi niya ho yung kabayo sa bahay. At minsan, tinesting niya, drive test. Nagsalita siya ng mahina lang, praise the Lord. Naglakad po yung kabayo. Sabi ng pastor, galing talaga nito. Kristiyano talaga to. Lakasan po niya, praise the Lord. Medyo lumakas-lakas din po yung lakad. Nasiyahan po yung pastor, gusto niya pang mas mabilis, mas matulin. Kaya nagsisigaw siya ng, praise the Lord, praise the Lord. Nagtatakbo naman yung kabayo, sobrang bilis. Ang problema po, hindi niya alam paano pahihintuin. Sigaw siya, stop! Hinto! Talaga yung kabayo, talagang hindi na mapigil. Unstoppable! Break! Wala Talagang ang bilis, nakakatakot. Eto na papunta na po siya sa bangin. Talagang nagpe-pray siya, Lord, paano ko mapahintuin to? Naalala niya, Amen! Minto po yung kabayo. At sa tuwa ho ng pastor sa Panginoon, praise the Lord. By the way, sa mga baguhan na ibig po sabihin ng Amen. Amen means agreement. Nag-a-agree ka sa Word of God, nag-a-agree ka sa mga pangako ng Diyos. Kapag nagsasabi ka ng Amen, kiniklaim mo yung Word of God na pinapakinggan mo, pinag-aaralan mo. Revelation chapter 3:17. Ang Amen po ay isa sa mga pangalan ni Jesus Christ. Amen. Kaya once we speak, once we mention, once we confess the name Amen, si Jesus yung tinatawag natin. Amen po ba? Amen! Praise the Lord! Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan natin ang Panginoon. Pakisabi po, Holy Spirit. Holy Spirit. Tandaan po natin, the Holy Spirit is our protector, guardian, defender, bodyguard, and pakisabi po, keeper. Keeper. The Holy Spirit is our protector, guardian, defender, bodyguard, preserver, and keeper. Now, ang tanong po sa umagang ito, why do we need the Holy Spirit in our lives? Medyo malaking subject po ito, pero
kukulangin po tayo ng maraming oras para talakayin ang lahat ng ito. Kakapraso lang po yung sasabihin ko sa inyo. Para may mga pagkakataon pa tayo na sundan ang pag-aaral na ito. So bakit natin kailangan ng Holy Spirit? Magbibigay lang po ako ng ilan sa mga symbol. Pakisabi po, symbol. Symbol of the Holy Spirit para makita natin yung ginagawa niya sa ating buhay, kung gaano siya kahalaga sa ating buhay, ano ang epekto ng banal na Espiritu sa buhay natin. Praise God. Ang sabi po dyan, the oil is one of the symbols of the Holy Spirit. Ang oil, ang langis ay isa sa mga sagisag ng banal na Espiritu. Ang tanong po, bakit? Paanong nangyari yon? Anong epekto niyan sa atin? Naalala niyo po ang sabi ni David sa Psalms chapter 23 verse 1 at saka verse 5. Ang sabi ni David, "The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd, I shall not be in want." Anong sabi po sa verse 5, "You anoint my head with oil." Pakisabi po, oil. "You anoint my head with oil, and my cup overflows." Sabi ni David, ang Panginoon na aking pastol, ako tupa niya. Siya ang aking pastol, ako ay tupa ng Panginoon. At bilang tupa ng Panginoon, nalulugod siya na langisan ng aking ulo. Well, ang langis po, napakahalaga niya sa mga tupa. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang tupa? Mukhang tupa, hindi naman mukhang kambing. Hindi naman mukhang lobo. Pakisabi sa katabi mo, mukha kang tupa ni Kristo. Mukhang tupa ni Kristo. Hindi hindi shawarma, iba yon. Iba yung shawarma. Nagugutom ka na niyan. So tayo po, mga tupa po tayo ng Panginoon. At alam niyo po, sa Bible times, ang mga tupa po, nilalagyan po ng oil yan. Bakit? Kasi po, yung ulo po ng sheep, nai-irritate po yan sa mga insekto, sa mga flies, sa mga kulisap na kung ano-anong dumadapo sa kanyang tenga, sa kanyang mata, sa kanyang ilong, sa kanyang ulunan. Kaya ang ginagawa ng mabuting pastol, binubuhusan po niya yan ng langis para magtaboy ng mga insekto, para hindi siya ma-irritate. Minsan sa buhay po natin para tayong naiirita. Sino po medyo sa buong week nito parang irritable ka? Kulang sa tulog, toxic yung trabaho, ang daming deadlines, ang daming projects, magre-review ka, kulang ka sa tulog. Tapos nalilipasan pa ng gutom. Tapos hindi pa tayo nire-replyan ng mga kausap natin. Naiirita tayo. Mabilis tayong magalit, mabilis tayong mainis. Pero ang kagandahan po, pag tayo po ay lumalapit sa Panginoon, binubuhusan niya tayo ng banal na Espiritu. The oil of the Holy Spirit. At yung langis na yon ang nagbibigay sa atin ng, pakisabi, comfort. Pakisabi, peace. Pakisabi po, joy. Kaya pag napupuspos tayo ng banal na Espiritu, kahit kulang tayo sa tulog, nakakangiti pa rin tayo. Kahit ang daming projects, ang daming mga kinakailangan i-submit, ang daming kinakailangan ihabol, ang daming babayarin, ang daming due dates. Praise God. We are being comforted because of the Holy Spirit. Amen. Tignan mo yung katabi mo kung irritable ba, kailangan niya Holy Spirit pag medyo irritable yan. Kailangan mo Holy Spirit para ma-comfort ka, para hindi ka dadapuan ng mga atake ng kaaway tulad ng mga anxieties, worries, fears, depression, self-pity,
Yan po yung mga dumadapo sa ulo natin kuminsan. But if we are anointed by the Holy Spirit, we have peace, we have joy. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ganon po kahalaga ang banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya kung may nakikinig po sa atin ngayon, tao na nalilito, nahihilo, nagwawala, nagagalit, ano kailangan niya? Holy Spirit. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Luke chapter 3 verse 22 tells us, "And the Holy Spirit descended upon him in bodily form like a dove." Dove is one of the symbols of the Holy Spirit. Dove. Amen. Bakit po dove? Yan po ay story na kung saan ang Panginoong Yesus binabaptize siya sa Jordan River ni John the Baptist. At ang sabi doon, nagsalita yung ama, "Ito ang aking anak na kinalulugdan." At ang sabi ng salita ng Diyos, bumaba yung banal na spirito na katulad ng isang kalapati. Simbol ng Holy Spirit yun, dove. Ano pong meron dyan? Ang banal na spirito po ay maamo. Ang banal na spirito po ay gentle. Ang banal po na espiritu ay, pakisabi po, loyal. Loyal. Tapat. Paraan. Kumbaga sa mga alagang kalapate, ang tawag nila dyan, pag inihagis mo, tapos bumabalik, batcher. Amen? Alam mo, kapag ang isang tao may banal na spirito, tapat yan. Amen. Tapat yan. Kaya kung ang asawa mo may banal na spirito, tapat yan. Kung ang boyfriend mo ay may banal na spirito, batcher yan. Hindi lumalayo yan. Hindi po naliligaw yan. Bumabalik at bumabalik yan sa iyo. Amen? Ang banal po na spirito, maamo. Kaya pag dumadating ito sa atin, maamo po yung favor ni Lord. Maamo po yung pagpapala ng Panginoon. Maamo po yung biyaya ng Diyos na dumadaloy po sa ating buhay. Yung po kagandahan ng banal na spirito na kumikilos, nagmumove sa ating buhay. Makikita mo kahit saan ka magpunta, sinusundan ka ng pagpapala ng Diyos. Amen. Sabi po ng salita ng Diyos, "Surely your goodness and your love will follow me all the days of my life." Hahabulin ka ng kabutihan ng Diyos. Hahabulin ka ng biyaya ng Panginoon. Bakit? You have the Holy Spirit. At yung effect nito sa buhay mo, kung unfaithful ka, kung ikaw yung taong kung saan-saan ka nagpupunta, wala kang commitment, pag nag-move sa'yo Holy Spirit, magiging loyal ka. Sino pwede magsabing totoo yan? Pag nag-move sa'yo Holy Spirit, kapatid, nagiging tapat ka, committed, devoted. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung mas malakas, yung may kasamang pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Kung gusto nyo po, yung pagpapala ng Diyos, talagang pabilis ng pabilis, yung talagang tumatakbo, hinahabol kayo, sabayan niyo ng pagpupuri. Amen. 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 The Holy Spirit is like a wind. The Holy Spirit is like a wind, mga kapatid. Acts chapter 2, verse 2 tells us, the house were filled by the Holy Spirit. Ang sabi sa book of Acts, chapter 2, yung unang mga Kristiyano, the first Christians, the early Christians, alam niyo kung saan sila nag-gather? Hindi po sa cathedral. Hindi po sila nag-gather sa malaking simbahan. Ang mga unang pong disciples, ang sabi ng Biblia kung saan sila nag-gather, yung first place of worship nila, tinatawag na upper room.
Siguro maaaring second floor o third floor. Parang tayo, no? Nasa taas po tayo. Hallelujah. Anong floor po ba ito? Third floor. Oy. Third floor, pero parang fifth floor. Ang taas eh. Nakikita ko na yung mga bubong eh, oh, mga buildings. Ang taas po nito. Ganito po yung place of worship ng unang mga disciples. At ang sabi doon, bumaba ang banal na spirito at napuno yung lugar nila ng napakalakas na hangin. Napipil ko yung lakas ng hangin. Kasabay po niyan, ang presensya po ng Diyos. Hallelujah. Can we say hallelujah? Hallelujah. Ano po ibig sabihin niyan? Kung wala ang banal na spirito, hindi ka mabubuhay. Amen. Mahihirapan kang mabuhay o mamuhay bilang Kristiyano without the Holy Spirit. Amen. Kasi siya buhay mo, siya yung hangin mo, siya yung hininga mo. Mahihirapan tayo, mahirap maging Kristiyano sa totoo lang. Madaling sabihin na tayo ay Christian believers, tayo ay mananampalataya, pero mahirap yang gawin. Sa totoo lang. Sa sarili nating lakas, mahirapan tayo. Pero if you have the Holy Spirit, pakitapik ka yung katabi mo, kakayanin mo yan. You can do all things through Christ Jesus who strengthens you. Amen! Kaya, wag po kayong magsasabi na, ay, ayoko mag-church dyan, ang daming bawal. Hindi ko maalis yung sigarilyo, hindi ko maalis ang vape, hindi ko maalis ang alak. Bisyo ko na yan eh. Sa totoo lang, di mo kakayanin. Pero, kung nasa iyo banal na spirito, tutulungan ka niya. It's not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Sino pong pwedeng magsabi na dahil sa Panginoon, kinaya ko ang lahat ng bagay. Amen. Kinaya kong iwan ang lumang buhay. Kinaya kong talikuran ang lumang buhay. Amen. Dahil sa Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Purihin natin ang Panginoon. The Holy Spirit is compared with wine. Pakisabi, wine. The Holy Spirit is compared with wine not because He brings foolishness or chaos, but because He brings boldness and joy. Isa po sa larawan ng banal na spirito po ay wine. Napakaganda po niyan. Di ba kapag tayo nalalasing ng wine, tawa tayo ng tawa? Andun yung gladness. Andun yung joy. Kamakailan po nung sa wedding, hindi po ako umiinom. Talagang dating buhay, nag-iinom tayo, naglalasing tayo, pero nung tayo naging Kristiyano, hindi na ho tayo nag-iinom. Yung wedding po natin kahapon lang, may Lord Supper. Naku, di ko po alam. Matapang pala na wine. Kaya nung nag-Lord Supper kami, talagang ako, ang tapang pala nito sa isip ko. Kaya sabi ko dun sa coordinator na may-ari din po nung events place, sabi ko, ma'am, kala ko po grape juice. Ay naku, pasensya na. Hindi po kasi ako nainom. Dahil ang kailangan po natin, yung wine ng banal na spirito. Amen. Amen. Ang sabi po ng Biblia, Ephesians chapter 5 verse 18, huwag kang magpapakalasing sa alak. Saan ka magpapakalasing? Sa banal na spirito. Dati lasing po tayo sa alak. Lango tayo sa alak. Pero mas gusto natin ngayon, malasing tayo sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Amen. Amen. Pag napuspos ka ng banal na spirito, para ang lasing, natawa ka rin ng tawa. Masaya ka. Hindi mo maintindihan bakit ka masaya. May problema ka na. Ang bigat ng pinagdadaanan mo. Dapat ang nararamdaman mo,
Puno ka dapat ng anxiety, depression, nagpa-panic disorder ka na, pero nagtataka po tayo, pag puspos tayo ng banal na spirito, wow, we have joy. Masaya po ang ating puso. Dahil alam mo, niyayakap ka ng Panginoon. Alam mo, niyayakap ka ng mahigpit ng Panginoong Diyos na siyang Ama mo sa langit. And you are being comforted. Nagkakaroon ka tuloy ng boldness, ng tapang, harapin ang lahat ng challenges sa buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Acts chapter 2, verse 23 tells us, the Holy Spirit came upon them like a fire. Pakisabi po, fire! They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Ang banal po ng Espiritu, parang apoy na bumababa sa kanila. Fire. Bakit fire? Ang banal na Espiritu, pinupurify po tayo. Lahat ng karumihan na meron po tayo pag bumaba po ang banal na Espiritu sa ating buhay, lahat ng gawa ng dyablo na inilalagay niya sa ating puso, sa ating kaisipan, pag bumaba ang banal na Espiritu sa ating buhay, nasusunog yan, natutupok yan. Pakisabi ng mahina sa katabi mo, tutupukin niya ni Lord. Lahat ng gawa ng dyablo sa buhay mo, sa isip mo, lalong-lalo na, kasi ang battle dito battle, no? Lahat ng nilalagay ng dyablo sa isip mo, tutupukin niya ng banal na Espiritu. The fire of the Holy Spirit will purify us. The fire of the Holy Spirit will purify our minds, our thoughts. Hallelujah. The Holy Spirit will give us power. Bibigyan ka nito ng lakas ng loob. Mamuhay bilang Kristiyano, bibigyan ka nito ng lakas ng loob. Maglingkod sa Panginoon. Nahihiya ka, natatakot ka. Pero the Holy Spirit will give you power and strength para i-share mo si Jesus Christ sa iba. Amen. Dati nahihiya ka, natatakot ka, but because of the Holy Spirit na nasa iyo, nagtataka ka. Nagagawa mo ngayon yung hindi mo nagagawa dati. Dati kang mahiyain, dati kang introvert, hindi makapagsalita, nagsishrink ka, pero magtataka ka pag napuspos ka ng banal na Espiritu, hindi mo mapigilan yung sarili mo na i-share si Jesus sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga mahal sa buhay. Purihin ang Diyos. Now, ang tanong po, as we end, bago po tayo manalangin, how to receive the Holy Spirit. Now, marami pong tinuturo yung mga ngaral kung paano marireceive ang Holy Spirit. Ang ilan po doon tama, ang ilan po doon ay mali. Pero para maging maingat, tignan na lang po natin ang Biblia kung anong ginawa ng mga tao sa Biblia para ma-receive nila yung Holy Spirit. Amen? Kasi baka mamaya may magsabi sa inyo, gusto nyo ng Holy Spirit, kailangan pupunta tayo sa sementeryo. Sa sementeryo, medyo madilim doon, walang tao doon. Baka mamaya hindi Holy Spirit ang makuha mo doon. Unclean spirit. Kaya mag-ingat po tayo kasi marami po nagsasuggest sa atin, gusto mo ng Holy Spirit? Aba, sa church namin may Holy Spirit. Bakit? Sa church nyo lang ba may Holy Spirit? Bakit dito? Bakit sa ibang church? So, ingat tayo, baka mamaya pinoproselyte na pala tayo, ina-attract na pala tayo sa ibang ministry. So, maging maingat po tayo. Pag sinabi sa'yo na gusto mo Holy Spirit, sama ka sa akin. Baka mamaya scammer pala yun. Iingat, para makita natin kung paano talaga ma-receive ang Holy Spirit, titignan natin yung salita ng Diyos. Pwede po ba yun? Amen. Praise God. Tingnan po natin ang salita po ng Diyos. Basahin po natin ang sabay-sabay Acts chapter 2 verse 1 to 4. 1, 2, 3, go. And when the day of Pentecost was fully come,
They were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from the heaven, as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them Cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And there were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Palapakan po natin ang salita ng Diyos. Ang sabi doon, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Ano ibig sabihin yan? Gusto mo ng Holy Spirit? Ang sabi diyan, nung dumating ang banal na Spirito, lahat sila nandoon. Lahat sila present. If you want the Holy Spirit to move in your life, you need to be present. Saan ka present? Present ka sa gawain ng Panginoon. Hindi mo alam kung kailan bababayan. Hindi mo alam kung kailan dadalo yan sa buhay mo. Basta may gawain ng Panginoon na sinabi sa atin ng mga leaders natin, puntahan mo yon. Huwag mong i-underestimate yung gawain ng Panginoon. Ay, dadalawa lang, tatatlo lang. Matthew 18:20, kung may dalawa o tatlo na magkatipon sa aking pangalan, saan mang lugar, nandun ako sa inyong kalagitnaan. If you really want to experience the Holy Spirit in your life, you need to be present sa mga gawain ng Panginoon. Ano pa po ang sabi ng salita ng Diyos? They were all with one accord in one place, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. Unexpected minsan yan eh. Ako po, naranasan ko po yung kauna-unang encounter ko sa banal na spirito. Unexpected. Sa isang maliit na Bible study lang. Amen. Parang tatatlo lang kami, apat lang kami. Ay, nagulat po ako. Sa isang maliit lang na bahay, biglang bumuhos yung Holy Spirit sa akin. At nung bumuhos ito, nag-speaking in tongue ako. Hindi ko na mapigilan. Grabe po yung Holy Spirit. Grabe. Nung panahon ng kabataan ko na yon, gustong-gusto kong ma-encounter ang Holy Spirit. Ang ginawa ko po, nag-church hopping ako, Kuya din. Pinuntahan ko yung mga malalaking churches na alam ko. Pero hindi ko natagpuan yung Holy Spirit. Hindi ko siya na-encounter. Kasi akala ko, ang Holy Spirit nandun sa crowd, sa multitudes, sa mga may pangalan na church, sa mga sikat. Pero pinahiya ako ng Panginoon. Sabi sa akin ng Panginoon, wag mo silang tignan sa aking katumingin. Amen? Amen. At nung dumating nga po yung sa maliit na Bible study, tatay ko pa nagtuturo. Siyempre, pag katugo mo yung nagtuturo, minsan ano yan eh, may barrier din yan. Sabi nga hindi tinatanggap yung propeta sa sarili niyang bayan. Amen. Pero hindi eh. Pinatunayan sa akin ng Panginoon na kahit tatay ko nagsasalita at alam ko yung mga kahinaan niya at mga pagkukulang niya, ginamit siyang daluyan eh. Nung ipinatong yung kamay niya sa aking uluhan, ay bumaba, ay talagang nanginginig po ako. Iyak po ako ng iyak. At parang may apoy na nakikita, nakapikit ako pero may nakikita ako. May apoy na bumababa sa akin. At nagulat ko ako, yung hallelujah ko, hindi na hallelujah. Speaking in tongue. Gift of the Holy Spirit. Amen. Pakisabi nga sa katabi mo, pupuspusin ka ng banal na spirit. Huwag ka lang a-absent. Huwag ka lang a-absent. Huwag ka lang tatamlay-tamlay kasi maaaring you are physically present. You are physically present but mentally absent. Yes. Kailangan andito yung katawan mo, puso mo, para sa Panginoon. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung may kasamang pagpupuri, pasasalamat sa kanyang pangalan. Thank you, Jesus. At ang sabi doon, in one accord,
Ano ba ibig sabihin ng in one accord? Sila po ay nagkakasundo-sundo. Sila ay nagkakaisa. Kasi nga, ang banal na spirito, He's a gentle spirit. Napakaamon yan. Hindi bumababayan sa magulo. Hindi bumababayan sa mga tao na hindi magkakasundo. Kahit kaunti lang kayo, kahit ilan lang kayo, but if you are in one accord, if you are united, kung nagkakaisa kayo sa Panginoon, doon bumubuhos ang presensya ng Diyos. At ang sabi doon, there came a sound from heaven and as of a rushing mighty wind, and it is filled all. Ano pa pong sabi? The house where they were sitting. They were sitting, ang sabi. Hindi po sila malikot. Hindi po sila magulo. Relax lang po sila. Pakisabi sa katabi mo, relax. Minsan po, may mga tao, gusto nilang tanggapin yung kapuspusan ng banal na spirito, kaya lang hindi sila relax. Masyado silang malikot. Masyado silang magalaw. Relax ka lang. Hindi rin pwede yung sobra kang iyak ng iyak. Hindi rin pwede yung masyado kang emotional. Kontrolin mo. Relax lang. Okay? Just relax. Maging payapa ka lang. Maging payapa ka lang. At kung payapa ka na nagpupuri sa Panginoon, bumababa ang banal na spirito. Ang sabi pa po doon, ito pa yung huli, and they began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So you need to speak. Ibig sabihin, you need to sing. You need to confess praises to our God. Maraming tao gusto nilang mapuspos ng banal na spirito, but they were so quiet. Napaka-quiet nila. Nakatikom ang bibig. Ang pagpupuri sa Panginoon, dapat binubuksan mo yung bibig mo, binubuksan mo yung puso mo sa Panginoon. So kung gusto mo ng banal na spirito, kahit nag-iisa ka lang, kahit kasama mo yung kaibigan mo, kasama mo yung asawa mo, magpuri kayo dyan, buksan nyo yung puso, buksan nyo ang inyong bibig, at maniwala ka na bababa ang banal na spirito. Palakpakan po natin ang Panginoon. Last verse, Acts 2:42-47. Pakisabi po, devoted. They devoted themselves to the apostles' teachings and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Devoted means committed. Saan sila may commitment? May commitment sila sa mga teachings, sa Word of God. Kung gusto nyo pong mapuspos kayo ng banal na spirito, kinakailangan tayuan po natin ang mga salita ng Diyos. Amen. Saan pa po? Sa prayer, sa fellowship, sa mga gawain ng Panginoon. Amen. Pakisabi po, care. Nasaan dyan yung care? Everyone was filled with awe at many wonders and signs performed by the apostles. And the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who are in need. Mga kapatid, grabe yung care nila dito. Grabe yung malasakit nila. Kaya ito pong Acts chapter 2, makikita nyo po, the early Christians, the early church, they were filled by the Holy Spirit. Bakit? Grabe yung care nila. Sa tindi ng care nila, binibenta pa nila yung mga properties nila at yung napagbilhan, pinantutulong nila sa kapatiran. Hindi ko naman po sinasabi na gawin natin yan literally. Ang sinasabi lang natin, pwede tayong magpakita ng malasakit sa isa't isa. Katulad ng sinasabi ng kapatid natin na silang tatlong magkakaibigan, hinahanap nila isa't isa. Pag may nawawala, pag may uma-absent, talagang i-expect mo na ipa-follow up, i-encourage, i-reach out, pagsasabihan.
Bakit ka absent? Bakit? Kasi mahal mo yung taong yon. Amen. May care ka sa kanya, ayaw mo siyang mawala sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Pakisabi po, mission. Mission. Ang banal ng Espiritu, dumadaloy ng malakas pag nagmi-mission. Hindi lang po sa ating pagpupuri, hindi lang po sa ating panalangin at pagdalo. Ang sabi doon, they broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of the people. And the Lord added to the number daily those who were being saved. Mission po yan. Pag tayo nagmi-mission, nag-share tayo ng gospel, nag-i-invite tayo, nag-i-encourage tayo, doon lumalakas po yung presence of God sa ating buhay. Amen.